pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Kasi kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila. Katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. Sa Malacanang ngayon, wala na yung steak. Doon, basta niyaya kita, isang ulam, isang sabaw, isang kanin. Manganya lang tayo. Ni minsan, magna 9 months na ako plus. Ni minsan, magtanong kayo, ni hindi ako pumirma ng allowance. Kaya, ang aking sweldo is 130,000. 2 ang pamilya ko.